Hello, magandang hapon sa inyo lahat mga kababayan. So meron tayong mga pag-uusapan na topic dito. Or mga videos na sinend, no? At topic na rin. Unahin na natin itong unang video. Ano to? Itong Only in the Philippines na to. Panoorin nga natin. Who is this intruder? Come in. Okay. Oh, wow. Okay. Sure. Hello. Oh my god, okay. Look, this one is if someone gonna rent, If somebody's gonna rent, but now no more. no more. This place is no people. No people. Should be rented by someone. Oh, okay. Yeah, For how much? for 5,000 for our source of income. Okay. Yeah. 5,000 per 5,000 per hour? Grabe naman mambudol tong Grabe naman mambudol tong tong So you rent such a place for 5,000 Filipino pesos. Yeah, Is that a good price for this? with sala, with own room and per hour? Okay. Di baka per month ang ibig niya sabihin. See the toilet. Sure. So how many people live here currently? Me and Mama only. Only you and your mama. Oh, Yeah. okay. See, Oh, wow. kitchen, dirty kitchen. This is the kitchen. It's actually quite big. Dirty kitchen. Aha. See? No food. Oh my god, yes. Sorry. I can tell. No problem. That's why I'm Wow, striving. I understand you. Sorry. Wow, there May halong paawa no? are a lot of cockroaches Yeah, everywhere. This is the toilet. This toilet of Wow. Mama. Yeah. Wow. A lot of cockroach. Wow, I've never seen so many cockroaches. Sorry. Here. Guys, Many. look at this. Oh my god, this is actually truly heartbreaking, to be honest. Sorry. Oh I'm my just God. showing you, Yes, this is thank you. our kitchen. So this is the kitchen, yeah? Yeah, I cook So here. what type of food do you cook here? Anything. Anything. That, God will provide. 7 WWE outfits that Pero got feeling ko nagkamali siya dun sa 5,000 per hour. Baka 5,000 per month. Sa 5,000 per month, ay wait lang, kasama ba sila? Pero kung akong tatanungin kung Manila ito, mura na siguro yung 5,000 per month na ganyan kalaki. Tama ba ako? Kung may mga ipis-ipis man, i-disinfect mo na lang. Tama ba ako? Mura na yung... This intruder. Come in. Pero nung nag-aaral ako ng college, di ba namatay ang tatay ko, binenta na yung bahay namin. Nagrenta din ako ng apartment, up and down. 5,000, sa bagay, ano pa yun eh. College pa ako noon eh. Iba na siguro ngayon. Pero do sa 5,000 per month kasi, feeling ko okay na to. Oh, wow. Okay. Malaki-laki na rin eh. Ganun pa yung Hello. Oh my god, okay. Look, this one is if someone gonna rent, If somebody's gonna rent, but now no more. no more. This place is no people. No people. Should be rented by someone. itong kwarto lang na to, ay mahal. Kwarto na may sariling CR. Tapos ganyan na hindi pa pader, mahal pa. Akala ko buong bahay. Yeah, For how much? for 5,000 for our source of income. Okay. Yeah, So you rent such a place for 5,000 Filipino pesos. yeah, Is that a good price for this? with sala, with own room and with own toilet. Yung Okay. sala kasi parang shared yata, no? Kasi sinasabi niya, doon siya nagluluto Can I see the sa kabila toilet? eh. Sure.
So how many people live here currently? Toilet. Me and Mama. Only you and your mama. Oh, Yeah, okay. see? Dirty kitchen. This is the kitchen. It's actually quite big. Dirty Oo, kitchen. malaki. Pero ano pala, shared pala. Tapos wala ka pang privacy dahil kurtina lang yung mahal. Pero kung halimbawa yung rerentahan mo yung buo, parang mura na sa 5,000, di ba? Kung buo. Kung 5,000 per hour yan, putya, mag-hotel na lang ako ng matino-tino, di aircon pa yon. Isang araw. may flat screen TV pa, di ba? Maganda pa yung CR, pero kung ganyan din lang. Anyway, feeling ko nagkamali yung 5,000 per, ano na yan, per hour. Baka a month, 5,000 a month. Pero mahal siya, no? Nung una, akala ko buong ano. Anyway, next video tayo. Ano to? Uy. Ibabalita sa inyo. Ito na nga po pala yung huling araw ng pagtitinda ko sa Green Gate Subdivision. Sa lugar kung saan ako unang nagpwesto ng aking coffee stall. Sa lugar kung saan una kong naranasang magbenta na humaharap sa maraming tao. Ngayong araw nga po pala ay wala pong nakapark sa aming pwesto. Kaya naman, solong-solo ulit namin to. Ang ganda talaga tignan ng aking stall kapag ganyan kaaliwalas. Maaga kami nag-open ngayon dahil gusto ko talagang masulit yung last day namin. Buti na lang ambon lang yung nangyari at hindi lumakas yung ulan. Salamat nga po pala sa aming unang customers and sa na Ano yun, no? Pinagkakaguluhan ng mga content. Siyempre maganda si ate di ba? nagpunta sa atin. Habang nagtitimpla po ako ng mga orders from customers, habang busy tayo ay hindi ko talaga maiwasang malungkot dahil kahit papaano ay minahal ko din talaga tong place. Sa loob ng isang buwan ng Cup of Mabes dito ay marami na rin talagang mga memories na nabuo. Grabe, isang buwan na pala tayo dito. Sobrang grateful po talaga ako. Ang dahilan ng pag-alis namin dito ay kailangan na talaga natin ng mas maayos na pwesto. So tama, lilipat na po tayo. Magpapalit man tayo ng pwesto, sana nandyan pa rin kayo. Abangan nyo po bukas kung saan tayo lilipat. At sabi ko nga sa inyo, gusto ko nasa mas better na place kayo. Yung tipong mas safe at mas makakatambay kayo ng matagal habang iniinom nyo yung quality na favorite nyong drinks. So paano ba yan? Hanggang sa muli at magpapaalam na muna ako dito sa aking pwesto. Maraming salamat po sa mga naging customers ko dito. Kita-kits tayo sa bago kong pwesto. Ito yung sabay promote ng sugal eh. Ito yung alimbawa pag yan na nagbebenta, kahit hindi masarap yung binibenta, no? Pupuntahan mo. Best, let's play Super E. Pero siya, po-promote ng sugal eh. Pero kung titingnan mo, no, kahit na actually sa tingin ko yung source of income niya hindi sa hindi do sa binibenta niya kundi do sa influencer din siya, di ba? Yan yung tipong kahit na walang lasa yung binibenta or talagang papabili ka. Anyway, next. Gusto ko tuloy matry. Saan kaya yung, tingnan niyo natin. Noong June 26 pa, pinost to Saan sila lumipat? Grabe naman pala, 496,000 followers. Paano namang hindi magkaka-followers yan, di ba? Saan sila, See you later sa aking stall. Ako mismo ang barista nyo. Tara. Puntahan yung mga no. Grabe naman kasi. Hindi pa sabihin kung saan ito New Amos Cavite. In front of Dali. Alpha Mart or Guevara Compound. Uy, puntahan na. Mga taga Cavite dyan. Doon daw. Next, ito. Susunod na topic, no?
last time, ito na pag-usapan natin itong si Rene Salud tsaka si Ricky Reyes, dalawang legend sa mundo ng LGBTQ. So may mga nasabi sila na against sa pinaglalaban ng LGBTQ community, katulad nung yung sa same-sex marriage. Ano pa ba yung mga sinabi nila doon? Yung tungkol sa masyadong entitled daw yung mga LGBTQ ngayon. Now, may pumalag. Hindi ko kilala to si AC Soriano, pero host yata ito ng Showtime ba? Tama ba ako? Pumalag ito si AC Soriano. Pero putya naman, yung sagutan naman ni AC Soriano. 'Di ba may mga puntong ni race sila Rene Salud, tsaka sila Ricky Reyes. Pero masagot niya ang minsan kailangan ng intelihenteng sagot sa intelihenteng pahayag eh. Nagsalita yung dalawang legend sa hanay nyo na para bang pinag-isipan nila yung sinabi nila, tapos kayo ang banat ang sabi niya dito sa sagot niya dito, parang hindi rin namin gusto ang gupit nyo, parang ganun. Ayan hindi rin po kami in favor sa mga gupit nyo na akala nyo kinaganda nyo po. Parang ang babaw, no? Sometimes yun din ang nakukuha kong argument sa mga bobong basher. Yung, di ba, ini-explain mo yung mga punto mo, biglang baba na siya, bakit ka nakamaskara? Bakit ka Ang pag-usapan natin, yung argument na nire-raise, katulad nito, yung mga sagutan na, hindi rin po kami in favor sa mga gupit nyo na akala nyo kinaganda nyo po. I mean, walang kwenta, di ba? Parang binigyan ka ng intelihenteng pahayag. Tapos ganito isasagot mo, hindi rin po kami in favor sa mga gupit nyo. Anyway, siya in fairness naman sa kanya, nag-post siya ng ng sagot ulit 7 hours ago. So ito yung sinabi ni Sir AC. Sabi niya ganun, hindi kailangan na malaki ang ambag ng isang bakla para bumoses para sa paniniwalaan niyang tama sa sangkabaklaan. At sa kasong ito, madami akong pinaniniwalaan, pero ito ang paniniwala kong forever kung ipinaglalaban. Pero ma'am or sir, yung pagiging malaking ambag nun, that's credibility eh. 'Di ba? Kaya nila napuntahan niya, ibig sabihin kaya sila naging ganun dahil may credibility sila. Kumbaga yung boses nila, parang may seal of approval na. Yun ang para sa akin ha. Kasi may credibility sila magsalita, may napatunayan sila eh. Kaysa sa isang taong wala pa napatunayan, hindi naman ikaw yun, I'm so sure kahit paano sa sarili mong paraan, may napatunayan ka na. Kasi syempre sikat ka eh. Nagkaroon ng bearing kasi yung rebat mo kahit walang kwenta. 'Di ba? Pero sa isang tao na isang legend sa isang larangan na nirerespeto, pag nagsalita 'yon, may power 'yon. You can't deny the fact na yung pagkakaroon ng malaking ambag ay may boses talaga. Versus sa isang tao na walang napapatunayan. Di ba? For example, ganito, nagsasalita ang si Ramon Ang. Di ba? Sabi ni Ramon Ang, ganito ang gawin mo. Huwag kang magluho. Huwag kang huwag kang ubus biyaya. Sinasabi ni Ramon Ang. Yung mga natitira sa sweldo mo ay itabi mo. Si Ramon ang nagsabi. Ako, na wala pang napatunayan, sasabihin ko sa inyo, hindi, i-enjoy nyo ang buhay, bilhin nyo ang gusto nyo. Magkataliwas kami, di ba? Sa tingin mo, sinong pakikinggan ng tao sa amin dalawa?
Ako na walang napatunayan o si Ramon ang nabilyonaryo na. Di ba, men? Kailangan mo talagang may ako sa doon to sa inyo na pag dyan kasi sila tested na sila eh. Pwede naman kasing maging tama ang sinasabi ng taong wala pang ambag sa industriya or wala pang napapatunayan. Pwede naman maging tama. Kaya lang mas sigurado kasi pag ang nagsasalita ay yung tested na. 'Di ba? Ang pinag-uusapan kasi dito yung credibility eh. Kasi pag nakinig ka sa isang taong wala pang napapatunayan, susugal ka nun. Pwede kasing okay yung sinasabi niya. Di ba? Anong pagbabasehan natin na okay yung sinabi niya? Na-try niya na ba sa sarili niya yon? Na naging maunlad siya doon sa ginagawa niya? Di ba? Hindi ko naman sinasabi na yung mga may ambag na yan ay 100% na perpekto sila. May pagkakamali din naman sila. Pero kung ang argumento ay kung sino ang dapat pakinggan ng tao, 'di ba? Mas makikinig ako doon sa doon sa mga may napatunayan na. 'Di ba? Kasi nga may credibility sila. Now, kung mag-fail man 'yon, iisipin ko na lang, baka may mali doon sa formula na ginawa ko, na taliwas doon sa sinabi nila. Sometimes, kailangan nila ipamuka yung mga ganito na nasaktan. Kailangan nila hindi kailangan na malaking ambag. Pero subukan mo, pag ang sinabi nila Rene Salud at Ricky Reyes ay pabor sa kanila, gagawin naman nilang batayan tong ambag na to. Di ba? Hindi pa rin nila kahit na itong unang paragraph na to, hindi pa rin nila na nagkakaroon ng counter-argument. Laging ang banat nila, dinidiscredit nila yung sinasabi. Hindi nila hainan ng counter-argument. Sabi niyo ganun. Mother and mama, wala pong motherly sa mga sinabi nyo sa recent interview nyo. Wala daw motherly. Bukod sa buhok, hindi nakakaganda ang mga diskusyon tungkol sa mga members mismo ng LGBTQIA+ community. Kapag sila mismo umaayon sa mga ipinupukol ng mga tao sa community natin, totoo na malaki na ang tinakbo ng progreso, ng tolerance sa mga sangkabadingan. Pero hindi ako sang-ayon na dapat ay tumigil na tayo doon. Ano bang gusto nyo kasi? Superiority? Kasi sa totoo lang, men, pagpupunta tayo, isang katulad ko at katulad nyo, yung mga magagaling pumorma sa inyo na bading, pumunta tayo sa, let's say, sa Shangri-La, baka mas kayo pang i-entertain kaysa sa akin eh. Di ba? Kasi kayo, mas social kayo eh. I mean, ibig ko sabihin, napaka-weak naman ang argument nito na totoo talaga, sometimes nga mas privilege pa kayo eh. Biruin nyo, kayo pa nagde-demand ng sariling CR. Diba? Biruin mo, isisiksik nyo pa yung sarili nyo sa Miss Universe na pwede kayong isali doon. Sobra na yon. May sarili naman kayong pageant eh. Hindi kayo titigil hanggat hindi kayo naghahari. Hindi na equality ang habol nyo. Hindi na equality yan, mga ma'am. 'Di ba? Yang tinatamasa nyo ngayon ay pantay-pantay na tayo yan sa lagay na yan. Pantay-pantay na tayo niyan. Ano pa ba ang bawal sa inyo ngayon? 'Di ba? Ano pa bang bawal sa LGBTQIA ngayon? Konting nga lang sa inyo, nag-iiyakan na kayo. Paano yung mga mahihirap na nadidiskrimina? Di ba? Last time nga, nung pumunta ako ng mall, pagpasok, merong isa doon na alam mo yon yung hindi kaputian, todo inspect ng guard eh. Nagalit siya eh. Anong tingin mo sa akin? Magnanakaw? Diba? Pati sa Pure Gold nangyayari yan. Yung mga mukhang
may pambili, yung pag binigay, di ba sa Pure Gold pag bumili ka, papakita mo yung resibo, no? Checkin ng guard. Pag yung may mga mukhang pambili, titingnan na yung resibo, okay na. Pero pag yung mga mukhang snatcher, titingnan pinabili, iisa-isahin yung laman ng ng bag. 'Di ba? I mean, tama na yung yung naibigay sa inyo na yun. Ano ba dapat ipaglaban nyo pa? Equality, equal na eh. Yung pagdating kasi sa respeto, sa ano nyo na lang yun eh. Sa kinikilos nyo na lang yun. Ang gusto nyo kasing mangyari, correct me if I'm wrong ang gusto nyo mangyari, nire-respeto kayo kahit anong gawin nyo. Kahit manlait kayo ng manlait ng di ba, sometimes kinabubuhay ng karamihan sa inyo or nung iba sa inyo sa mga comedy bar. Yung panglalait nyo ba na ginagawa na yon, hindi ba yun, parang contradicting din sa pinaglalaban nyo? Buti nga sports yung mga nilalait nyo eh. Di ba? Yung pagka tapos ang bihira, men. Na hindi na dapat mag-seek ng acceptance dahil hindi po nyo dapat ipagkalat ang kahilingan yon sa mga nakakabata nyong kapatid sa community. Hindi naman ito kadalasan na may misunderstood ng mga taga-LGBTQ, no? 'Di ba? Pinapagkait daw yung kahilingan. Unang-una, ma'am, tinanong kasi sila anong pananaw nila. Di sinabi nila. 'Di ba? Actually, hindi naman madadaldal yung mga yan sa social media eh. Hindi naman araw-araw yan na nagdadaldal yan sila Ricky Reyes regarding sa katayuan nyo. Natanong kasi sila, anong tingin nyo? Ito yung problema sa inyo eh. Kayo lang ang may karapatan na mag-opinyon. Dito pa lang lumilitaw na yung pagka-superior nyo sa mga ganyang bagay. Kayo lang yung may karapatang magsalita. Diba? Tas equality ang hinahanap nyo. Diba ang kapal ng muka? Equality. Pero, wag babawalan yung magsalita. Hindi nyo dapat ipagkait ang kahilingan. Hindi naman pinapagkait, tinanong kasi sila. Actually, kahit sabihin nila na ganito katotohanan lang. Kahit sabihin nila na wag nyong gawin yan, hindi naman nila kayo mauutusan eh. Gagawin nyo pa rin yan eh. Nasaktan lang kasi kayo kasi yung taong nagsasalita ay may power yung boses kaysa sa inyo. 'Di ba? It endangers their safety and mas importante, their self-respect. 'Di ba? Recently, an 18-year-old trans woman named Kera Apostol from Cagayan State University was brutally killed. Ang tanong ko naman, siya lang ba ang pinapatay? Hindi, di ba? Marami pa rin naman pinapatay. Hindi lang naman yun eh. Bakit siya pinatay? Dahil siya? Dahil transgender siya? Marami din pinapatay na iba rin ang dahilan. Kasama lang yan sa mga anong special doon na pinatay siya? Wala namang special doon. May ibang kasarian din naman pinapatay eh. Kung may ganyan na nirereklamo yung brutally killed na yan, paano pa yung mga dalagang nire-rape? Na walang kalaban-laban. Dapat mas bigyan tuunan ng pansin yun eh. Kesa dun sa inyo, ilan, let's say kung ang sinasabi mo dito, pinatay siya dahil sa pagiging transgender niya. Ilan statistics ng pinatay sa pagiging transgender versus sa pinatay dahil ni rape? Tapos kayo pa ang dyan na akala nyo kayo lang ang biktima. Ilan ang statistics ng pinatay dahil hinold up? Baka bakterya lang yung pinatay tungkol sa inyo na pagiging transgender nyo. Tingnan natin Kera Apostol.
tingnan natin, ano bang, na-curious ako dito eh. Bakit siya pinatay kaya? An 18-year-old trans woman was found lifeless in Cagayan Province River this Monday. After days, she reported missing. The Community Pride Month, but her life was cut due to short, perpetuated by macho patriarchal culture. The mother of the victim, Marinel Morena, said child asked for permission to sleep over at the home of a friend in the same town around 8 p.m. It was the last time Gian was seen alive. All attempts, blah, 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 blah. Kera was feared missing when two of her friends visited her home. Yung motive, tingnan natin ha. Sherwin later identified. A certain Menco de Guzman also surfaced the course of intervention. He voluntarily surrendered to the police to clear his name after being mentioned. He admitted he was the one who picked up Kira on Saturday night but denied killing her. Ano yung dyan? Ano yung motibo? Wala namang minimension kung ano motibo eh. Dahil transgender lang yung pinatay, ano na? Ano ba naman itong mga to? Motive. Tingnan natin yung motive. Wala naman sinasabing motibo doon pinatay eh. Nangyayari lahat yan sa ano? Ano ba naman tong mga... Ang problema sa mga to, no, pagka may namatay na ganon, may kinalaman na agad sa kasarian nila. Para bang hindi sila pwedeng gawa ng masama ng walang kinalaman sa sa kasarian nila. Let's say nabunggo ka sa daan. Nagda-drive ka na dahil ba na namang sa kasarian mo 'yon? Ano ba naman 'tong mga to? Sino ang kailangan i-please sa lagay na to? Sabi niya gano'n. Kira was tolerated by her killer. Hindi naman na-mention kung dahil sa pagiging transgender niya, kayo naman. Di ba? Sino bang... At let's say ganito, no? For the sake of argument, dahil sa pagiging transgender niya. Kaya siya pinatay yung biktima. Di ba? Let's say dahil sa pagiging bading niya. Babalik ulit tayo doon sa unang sinabi ko. Ilang statistics ang pinatay dahil sa pagiging bading versus sa mga babae na ni-rape at pinatay dahil sa pagiging babae nila. Ba't yung mga babae hindi naman ganyan magreklamo? Nangyayari kasi po talaga na patayin ka sa kahit anong dahilan. Hindi lang dahil pagiging... Dito nga, wala tayong malinaw na dahilan kung bakit siya pinatay eh. Paano kung inggit pala yon ang dahilan? Kung bakit siya pinatay. Or kaya siya pinatay dahil pinagnakawan siya. Walang kinalaman sa pagiging transgender niya. Di ba? It can happen to anyone. Oh, sabi mo, kahit mag-hire kayo ng bodyguards pag may isang pumitik at ikaw ang napagtripan, it can happen to you. Totoo. So, anong kinalaman ng pagiging transgender nun? Kailangan kayo lang ba ang protektahan? Kung ganyan na nangyari, edi mag-ingat sila. Katulad ng ginagawa ng normal na tao, mag-ingat din ng sasamahan. Diba? Kung ganito, kung may pera ka, alam mo na maraming walang pera ngayon na pwede kang patayin, edi mag-ingat ka. Diba? Huwag kang sumama kung kani-kanino. Same, kung alam mong bading ka na maraming may galit sa bading, edi mag-ingat ka. Kung maganda ka, diba? At maraming nare-rape na maganda, alam mo sa sarili mo yon, edi mag-ingat ka. Now, kung talagang hindi na iwasan at huwag mong iiyak na dahil ikaw ay bading, kaya ka pinatay. Nangyayari sa lahat yan. Kaya sa mga batang bakla, lumaban kayo kapag alam nyong agrabyado kayo. Ba't kailangan bakla lang? Lahat! Dapat!
Hindi ba applicable sa mga normal na, I mean, no, normal. Sa mga straight yan, yung sinasabi mo? Ito yung nakikita ko, men eh. Talagang special talagang tingin ito sa sarili nila eh. Hindi mo kailangan ng ambag kung alam nyo na natatapakan ng pagkatao nyo. Kahit kailan huwag kayong magpapagaslight na pangalawa lang kayo sa mga straight. Dahil pantay-pantay. Hindi pantay-pantay ang sinisik nyo. Superiority ang sinisik nyo. Yun ang dapat dahil tao ka rin at walang kabawasan. Hindi lang para sa kanila ang daigdig. At lalong-lalo nang hindi lang para sa kanila ang langit. So, para sa inyo lang? Kung hindi rin lang para sa inyo, eh di equal tayo ng sasabihin, hindi lang kayo. And to that, one commented said, hindi pa man din pinapasang Soji Bill, ganyan na sila. Pues oo, dahil hindi ako natatakot ipaglaban ng alam kong tama. Pero sige, pagbibigyan ko kayo, ito ang mukha ko tapos hairstyle nila. Hindi naman talaga nakakaganda. Walang kwentang argument. Tapos biglang yung rights nila ayaw nilang pero yung comment section nila ino-off nila. Tinatanggalan niya rin ng karapatan yung comment sa public post nila. Ironic. Ay nako. Tapos ito naman si Vice Ganda nagsalita din, hindi porket matanda ka na at may pera ka na ay iiwanan mo yung mga tulad mo na hindi nakakuha ng pribilehiyong nakukuha mo. Dahil ang pribilehiyo ngayon ay hindi dapat maging pribilehiyo mo lang. Dapat maging karapatan niya ng bawat isa. Hindi iniiwanan kayo. Sinasabi lang kung ano yung tamang galawan. Diba? Sa totoo lang, mas mahirap ang pinagdaanan ng mga yan eh, kumpara sa'yo eh. May karapatan talaga sila pag malaki kung ano yung nakukuha nilang pribilehiyo ngayon. Buti nga ikaw, nag-aral ka sa FEU, Vice Ganda, di ba? Eh, yung mga yan, alam mo ba ang buhay ng mga yan dati? Kung mababasa mo itong buhay nila Rene Salud dito, oh. Nakalagay dito, at just 15, with no money and desire to help his mother earn, Reyes began working, eventually build his eponymous chain of salons. I was a mother and father at 15, seeing my 6 brothers and sisters to school, and giving allowance to my mother. I wanted to go to school at mag-aral na maggupit ng buhok kasi I really wanted to help I really wanted so much to help my mother, he recalled. 'Di ba? Eh ikaw nga, Vice Ganda, nakapag-college ka sa FEU eh. Ito 15 years old oh. I learned the trade by sweeping the floor, watching the hairdressers na gumawa. After 3 months, I was already the star of the show. Nagsumikap itong mga to, na-earn nila yung sinasabi nilang privilege, na yan ang gustong mangyari nila Rene Salud sa mga katulad mo, na hindi entitled na ibibigay na lang ang gustong ibigay. 'Di ba? Yung karapatan na sinasabi mo, karapatan naman nila magsabi ng gusto nilang sabihin eh. Hindi ba pwede? Kasi sometimes katulad do sinabi ko kanina, natanong kasi sila tungkol dyan, edi sasagutin nila. At tapos pag narinig nyo yung sagot nila na hindi nyo nagustuhan, magagalit kayo. Anong gusto nyo? Tumahimik nila yung dalawa. Natanong sila eh. Kalayaan nilang sabihin yung gusto nila eh. Hindi naman sila araw-araw na nagrarant sa social media katulad nyo. Diba? Anyway, yan lang naman ang mapapag-usapan natin. Hindi nakakabwisit kasi sometimes, hindi mo naman kinukontra yung kasarian nila, pero sila, bawal na bawal magsalita against sa kanila. Pero sila, pwede silang magsalita. Kahit nga itsura ng kausap niya, pinagsasalitaan na ito eh. Diba? Makapagpatawa lang eh. Ginawa niyang kabuhayan yung Di ba, men?
Ewan ko, di ba? Kung sports ka sa ganon, buti nga yung banat mo, sports ang tao doon kahit na offensive yung sinasabi mo eh. Pero yung katotohanan na ganon, na-offend ka, ironic. Anyway, yan lang po muna ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.